Magandang araw sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Architect Albert Bersosa. At sa lahat ng mga architecture students sa buong Pilipinas na nanonood ng channel ko, welcome po. Mapa-umaga, hapon, or gabi nyo man napapanood ang video tutorial nito. So, keep watching till the end. Welcome to another episode of video tutorial, and for today's video I'm going to show you the step-by-step solution on how to solve stresses on a simple queen truss using method of joints. Okay, for our today's problem, meron po tayong queen truss dito na merong loading details na pinapakita natin, no? Tapos meron siyang labeling from A to G clockwise. Then meron po siyang small letters sa bawat pagitan ng bawat web members, no, from A to D. At ang ginamit po natin ay small letters. Okay, kung mapapansin nyo, bakit letters ang ginamit natin dito as labeling? Kasi kapag nag-solve tayo, maaring ma-confuse tayo sa numbers kapag gumamit tayo ng numbering dun sa bawat web members, no? So baka instead na makuha natin agad-agad yung tamang sagot, ma-confuse pa tayo. So much better na ginamit natin yung small letters. So okay na po yung portion na yon. So proceed na po tayo, no? So ang truss natin ay merong haba o span na 4 meter at meron siyang height na 2 meters. At kung mapapansin nyo, yung truss natin ay symmetrical. So ibig sabihin, kung ano yung masosolve natin dito sa portion na to ay siya rin yung makukuha natin dito. So mapapadali po yung ating solution, no? Pag na-solve natin itong member dito, sabihin kuha na natin itong gawin dito at lahat na, no? So kapag na-solve natin ito, kuha na rin natin ito, no? Yun ang kagandahan kapag symmetrical yung truss natin. Okay, so ang susunod naman na gagawin natin ay kuhanin natin yung mga total loads. So nakuha na po natin yung total weight, no? So ang total weight po niya ay 14 kilonewton. And since dahil sa symmetrical yung ating truss system, ibig sabihin, i-divide lang natin sa 2 yung 14. Makukuha na natin yung reaction at B at reaction at G. So, ayun po, no? Kung makikita nyo yung sagot natin, equal lamang siya. So, RB is equal to RG is equal to 7 kilonewton. Then, pag nakuha na natin yung reaction sa RB at saka RG, sunod naman natin gagawin ay i-identify natin yung mga bawat joints na gagamitin natin sa solution natin. So, ang mga kailangan natin na joints ay ang mga sumusunod. Ito, 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 at saka ito. At dahil sa kagaya ng sinabi ko kanina, symmetrical yung ating
truss, kahit ito lang ang gamitin natin, kuha na natin agad itong kabila. O kung itong gagamitin natin, kuha na rin natin itong kabila. So, le-levelin muna natin ng mga joints itong mga ito, no? So, lagyan natin ng detail. Ayan, nakuha na po natin yung bawat joints, no? So, ito yung joint 1, joint 2, joint 3, joint 4, 5, and 6. Okay, ang tanong ngayon, paano po natin malalaman kung ano ang ating uunahin? So, ang rule of thumb po dito o ang gagawin po natin dapat ay alamin natin kung alin dyan ang least ang unknown, no? Ibig sabihin, pinaka-kokonti lamang po yung unknown para masolve natin. So, try natin itong joint 3. So, meron siyang isa na given at tatlong unknown, no? Itong tatlong yan, yung DB at saka yung EC at saka yung BC na web member. Okay? Tapos dito naman sa joint 2, meron siyang given na 2 kN, then meron siyang tatlong unknown, which is yung DB, yung AB, at saka yung CA. So, tatlo hindi pwede. At ito naman yung ating joint 1, meron po siyang dalawang unknown, no? Yung 4 kN at saka 7 kN, which is yung na-solve natin kanina. Then, meron siyang dalawang unknown, which is yung CA at saka yung AA. So, dalawa. So, ibig sabihin, sa tatlo na i-analyze natin kanina, ito yung pinaka-konti. So, ibig sabihin, dito tayo magsisimula. Okay guys, ito po ang ating joint 1. So, para po mas lalo nating maintindihan yung solution natin, gumawa po tayo dito ng Cartesian plane. At dito sa Cartesian plane natin, inilagay po natin yung mga forces involved sa joint 1. So, dalawa ang given natin, yung pababa na 4 kN at yung isa naman ay yung 7 kN na pataas. Samantala dito sa CA at saka AA, hindi pa natin alam kung sila ba ay papunta sa point natin or away from the point. So, ang rule of thumb po dito guys, sa truss system natin, tandaan po nyo lagi na ang top chords ay in compression, no? Compression po ang nag-a-act po na force doon sa top chords. Samantala doon sa bottom chord ay always in tension, no? So kapag compression, ibig sabihin yung force natin ay towards the point, no? Kasi nako-compress siya eh. Kapag yung force natin ay away from the point, ibig sabihin tension, so palayo siya. So ibig sabihin yung CA natin ay towards this point at saka yung AA natin ay away from the point. So ayan po, no, nalagyan na po natin ng direction, no, yung forces natin, no. So yung CA natin ay towards the point at yung AA natin is away from the point, no. So para mas ma-analyze natin to, gawa po tayo ng tabulation table. So ganito magiging itsura ng tabulation table natin, no. So nandito yung F1, RB, CA at saka AA. Ngayon, lahat ng mga ito ay lalagyan natin ng values. So makikita nyo dito, meron tayong nilagay na summation of forces X and summation of forces along Y. So unahin po muna natin yung mga forces along
x, no? So dun sa force 1 natin, sabihin na natin ito yung 4 kilonewton natin, no? Yun yung force 1. Yung 4 kilonewton natin along y-axis. So meron mo siyang value sa x, wala, di ba? So 0 yan, no? 0 yan. Tapos dito sa y, meron ba? Yes, meron kasi along y-axis siya, no? So dito 0 siya, tapos dito lalagyan natin 4, at ang magiging sign niya ay negative. Why negative? Kasi pababa. Ayan, nalagay na po natin yung value. So 0 sa summation of forces x, while negative 4 sa summation of forces y. So next ay dito naman tayo sa RB. So ito naman ang pupunan natin. So ang RB natin ay 7 kilonewton. So ang RB natin ay pataas. So sa x meron ba? Wala, kasi along y siya. Dito siya magkakaroon ng value. So dito natin ilalagay yung 7 kilonewton. So pataas siya. So siya ay positive. So ayan po, no, nalagyan na po natin ng laman yung cells natin. So next ay yung CA natin, no. So yung CA natin ito. So kung mapapansin nyo, meron siyang inclination na 45 degrees towards the point, no? So tandaan nyo po lagi na kapag yung degree natin ay along the x-axis, ang forces x natin ay cosine at ang forces y natin ay sine, no? So ang ilalagay natin dito ay CA times cosine 45, at dito naman ay CA sine 45. Ngayon, aalamin natin kung ano ang sine ng dito sa bawat cell. Guys, tandaan nyo na yung CA natin ay papunta ng third quadrant, no? Ibig sabihin, ang x ay negative, ang y ay negative din. So ang mangyayari dito sa fx natin ay negative CA cosine 45, at dito naman ay negative CA sine 45. Okay, ayun po, nalagyan na po natin yung value ng CAs natin. So malapit na po natin makumpleto ito. So yung AA na lang. So kung pupunta po tayo dito sa Cartesian plane natin, yung AA ay along x-axis. So ibig sabihin dito sa summation of forces x natin, ang ilalagay natin na value ay AA. Tapos ang sign niya ay positive. Bakit? Kasi yung force natin ay is going to left to right. Okay? Tapos dito sa summation of forces y natin, wala siyang value kasi along x po siya, no? Okay guys, so nakompleto na po natin yung tabulation table natin. So ang susunod na po natin gagawin ay i-evaluate po natin yung mga forces, no? So uunahin po natin yung summation of forces x, at ihuhuli natin yung summation of forces y. Okay, so ganito mangyayari sa equation natin, no? So summation of forces x is equal to 0. So
ito po yung mga involved na forces, no? Force 1 plus RB plus CA plus AA should be equal to 0, no? Ibig sabihin, kapag pinag-add natin yung mga forces na to, ay mag-i-equal to 0. So, ang next natin gagawin ay iisa-isahin natin yung mga values. Remember na yung F1 natin ay 0, yung RB natin ay 0 din. Tapos yung CA natin ay negative CA cosine 45 at yung AA natin ay positive AA, no? So, yun ang masasama dito sa ating evaluation. Okay, so ganito magiging itsura ng equation natin, no? So, 0 plus 0 minus CA cosine 45 plus AA is equals to 0. So, hindi na natin yung kailangan yung dalawang 0, kaya ito na lang ang kailangan natin, yung negative CA at saka positive AA. So, ito na lang ang ititira natin. Ayan, so ito po magiging itsura ng ating next step. So negative CA 0.71 plus AA equals to 0. Remember na ang cosine 45 ay 0.71. So ang susunod na mangyayari, itong CA natin, negative CA 0.71 ay ita-transpose natin sa kabila para maging positive. So ito po ang magiging itsura ng ating equation. So, CA 0.71 is equal to AA. So, ito ang magiging equation 1 natin. So, ganito pong magiging itsura niya, no? So, nalagyan na po natin ng tanda na siya ay equation 1. So, ibig sabihin, mag-proceed po tayo dito sa summation of forces Y. Okay guys, so ganito maging itsura ng ating summation forces Y is equals to 0, no? So, F1 plus RB plus CA plus AA is equals to 0. So, halos pareho lang naman po dun sa nauna, no? So, ilagay na po natin yung mga values ng mga sumusunod. So, ayan po yung mga values, no? So, negative 4 plus 7 minus CA sine 45 plus 0 is equal to 0, no? So, sa AA, dahil sa 0 siya, una natin siyang isama sa equation. So, magiging negative 4 plus 7 minus CA sine 45 equals to 0. So, ganyan po magiging itsura niya. So, negative 4 plus 7 is equal to CA 0.71, no? So, i-evaluate na natin to para matapos na, no? So, ayan po, no? So, ang nangyari, negative 4 plus 7 will get positive 3. Then, ito yung CA 0.71. Para makuha natin yung value ng CA, i-divide natin both sides ng 0.71. So, CA divided by 0.71 at dito naman sa 3, so divide natin siya sa 0.71. So, ayan po guys, no? So, ang mangyari, 3 divided by 0.71 is equal to CA 0.71 divided by 0.71. Guys, remember, sine 45 is equal to 0.71. So, ang gagawin na natin ay i-divide natin yung 3 sa sine 45. So, next step na yun, no? So, ito ang magiging value ng CA natin, no? CA is equal to 4.24 kN and siya ay under ng compression. Then, remember,
kanina meron tayong equation 1 which is CA 0.71 is equal to AA. So ayan po mangyayari sa problem natin, no? So dun sa equation 1, remember that CA 0.71 is equal to AA. Ang CA natin 4.24 kilonewton. So ang mangyayari dito, i-multiply natin yung 4.24 kilonewton sa 0.71 para makuha yung AA. Therefore, AA is equal to 3 kilonewton and it is under tension, no? So, ibig sabihin guys na yung CA natin is equal to 4.24 kilonewton under compression at yung AA natin ay is equal to 3 kilonewton under tension. Okay guys, so next into our solution ay i-analyze naman natin yung joint 2. So dito gumawa tayo ng Cartesian plane, tapos inalagay natin yung mga forces na nakita natin sa joint 2, no? So dalawa ang given na forces dito, yung F2 which is yung 2 kilonewton at saka yung na-solve natin kanina na CA now may value na 4.24 kilonewton. Then meron tayong dalawang unknown na DB at saka AB. So ang susunod natin ang gagawin ay gagawa na tayo ng tabulation table. So ayan po, no, nailagay na natin yung value ng F2. So 0 dito, dito negative 2. Then susunod yung sa CA naman. Remember na yung CA natin ay papunta dun sa first quadrant. So ang CA value natin ay 4.24 kilonewton. Then ang sa summation of forces X, ang X value natin ay positive. Then sa summation of forces Y ay positive din. So ang ilalagay natin dito ay 4.24 times cosine 45 at dito naman ay 4.24 sine 45. So ayan guys, no, nailagay na natin yung value ng CA. Sunod yung DV naman. So guys, kung titingnan nyo dito, no, yung force DV natin ay towards the point. So papunta siya dito sa third quadrant. So ang magiging value ng summation of forces X and Y natin ay parehong negative, no? So ang ilalagay natin dito ay negative dB times cosine 45 at dito naman ay negative dB sine 45. Ayan, nilagay na natin, no, yung para sa dB. Next ay yung last ay yung AB naman. So yung AB natin, yung force AB is towards the second quadrant. So meaning yung summation of force X natin ay negative. Tapos sa summation of force Y ay positive. So ibig sabihin, ang ilalagay natin dito ay negative AB times cosine 45 at dito naman ay AB times sine 45. So ayan, natapos na natin yung ating tabulation table. Ngayon ang susunod na natin na gawin
ay ilatag na natin itong mga values natin, no? So unahin natin yung summation of forces x, then isusunod natin yung summation of forces y. So ganito po ang magiging equation natin, no, sa summation of forces x equals to 0. So F2 plus CA plus DB plus AB is equals to 0. Ngayon, mula dito sa tabulation table na nagawa natin, ay ilalagay natin yung mga katumbas nila dito sa equation natin, no? So, isa-isahin po natin yung mga nandito sa tabulation table. So, ayan po, no? Nabigay po na po natin yung given values. F2 is 0, CA is 4.24 times 0.71. Remember guys na ang cosine 45 at saka sine 45 ay equal to 0.71. So, balik tayo dito sa sinusolve natin, no? So, dV times 0.71 negative at saka negative AB times 0.71 equals to 0. So yung 0 na natin, huwag na nating isasama, no, sa equation. So pampahaba lamang yan. Ngayon, so i-evaluate na po natin yung formula natin. So i-simplify na po natin siya. So ayan po mangyayari sa equation natin, no? So magiging 3 minus dB 0.71 minus AB 0.71 equals to 0. So mas i-simplify pa po natin siya. Tapos yung negative dB 0.71 i-transpose natin sa kabila para maging positive. Ayan, nagawa na po natin na mas may simplify ngayon. Ngayon, ang gagawin natin ay i-divide natin both terms sa 0.71. So, ayan, nagawa na natin na i-simplify yung equation natin. So, ang value natin ay 4.24 minus AB is equal to DB. So, ito yung ating equation 1 para sa joint 2. Okay guys, so natapos na natin yung sa summation of forces X. Ngayon, isunod naman natin yung summation of forces Y. So, ilalagay natin yung mga values dito sa side natin, sa portion na to. So, ganito po magiging equation natin. Summation of forces Y equals to 0. So, F2 plus CA plus DB plus AB equals to 0. Ngayon, yung mga nandito ay ilalagay natin dito na as their corresponding values. So, ayan po, no, nailagay na po natin yung mga values ng bawat forces natin. So, nandyan yung negative 2 plus 4.24 times cosine 45 tsaka itong negative dB 0.71 plus AB times 0.70 equals to 0. So remember guys, cosine 45 at saka sine 45 is equal to 0.71. So i-simplify na po natin ito, no? So this time ang hahanapin naman natin na value ay itong AB. So kanina nakakuha na 10 yung dB. So susunod na natin yung sa summation of forces Y. Ayan, na-simplify na natin siya. So kanina, no, ginawa natin, minultiply natin itong isang ton, yung 4.24 sa 0.71. Kaya magkuha yung value ay 3. So itong mga ito is-simplify na natin, no, para makuha na natin yung ating second equation.
So ayan, ito na yung nangyari, no? So 1 minus dB.71 plus AB.71 equals to 0. Ngayon, itong mga nandito ay ilalagay na natin sa kabila, transpose natin para may finalize na natin. So ayan, na-i-transpose na natin. So magiging negative 1 plus dB.71 is equal to AB.71. Ngayon, i-divide natin both sides by i-divide natin both sides by 0.71, I mean. So ayan, na-divide na po natin siya. So magiging equation number 2 natin ay negative 1.42 plus dB equals to AB. Ngayon, i-finalize na natin yung solution natin, no? So, ito na yung mga equations natin, no? So, ang susunod natin na gagawin ay itong AB natin dito sa equation 1, ipapalit natin itong isa, no? So, ganito lang nangyari, no? So, 4.24 minus open parenthesis minus 1.42 plus dB close parenthesis equals to dB. So negative dito, i-multiply natin, i-distribute natin dito sa loob ng close and open parenthesis natin. So ayan na po yung magiging kakalabasan niya. Ngayon ang mga ito, pagpa-plusin natin at itong negative dB, ita-transpose natin dito, no, para ma-finalize na natin. So napag-plus na po natin itong dalawa, no? So ang kakalabasan niya ay 5.66 is equal to dB plus dB. So itong dB plus dB magiging 2B. So 5.66 equals to 2 dB. So 5.66 equals to 2 dB. So para matira na yung value ng dB, divide natin both sides by 2. So ayan po, no, nakuha na po natin yung value ng dB. So ang dB natin ay mayroong value na 2.83 kilonewton and under ng tension. So ang susunod naman ngayon ay yung AB natin, no? So dito sa equation natin, no, ipapalit natin yung value ng dV na 2.83. So ipapalit na natin dito. So ayan po, no, ang nakuha na po natin na value ay 1.41 kilonewton is equal to AB. So ang AB natin ay under ng compression. So ibig sabihin nun, nako-compress yung AB natin, no? So basta under siya ng compression, no? Kasi tama yung nilagay natin, no, na towards the point. So ang gagawin naman natin ngayon, mamimili tayo dun sa joint 3 or joint 6 para matapos na natin yung buong to, no. So piliin natin yung joint 3. Okay, ito na po ang ating last joint, no. Dito sa ating Cartesian plane, makikita po natin na meron po tayong 4 na forces. 3 ang given at 1 ang unknown, no. So ang mga yun ay mga sumusunod, yung 2 kilonewton na pababa, tapos yung nakaturo sa point, no, na dB at saka EC na tig
2.83 kilonewton, no? Papunta dun sa point. Tapos meron tayong isa na pababa na nag-assume tayo na tension, which is yung BC. So ang susunod natin na gagawin gagawa na natin ng tabulation table sa ibaba. So ito na po yung tabulation table na ginawa natin, no? So una yung F3. So ito muna lang unahin natin. Kung titignan nyo dun sa Cartesian plane natin, along XY yung 2 kN. So dito 0, dito negative 2. Tapos yung dB, ito yung dB natin towards the first quadrant, kaya ang ilalagay natin dito ay 2.83 times cosine 45 positive, kasi first quadrant x and y axis ay both positive. Tapos dito positive 2.83 times sine 45. At dito naman sa EC, yung force EC, remember AC natin ipapunta sa second quadrant. Remember, pag second quadrant ay negative ang x, tapos ang y ay positive. So dito negative 2.83 times cosine 45, at dito naman ay positive 2.83 times sine 45. At dito naman sa BC, since nag-assume tayo na pababa yung force natin, so dito 0 kasi along x yung BC natin. Tapos dito negative BC kasi pababa siya, no? Ayan, nailagay na po natin lahat ng mga given forces. Then pansinin nyo itong mga items natin na nandito sa summation of forces x. Diba 0 tapos 0 tapos positive 2.83 tapos negative 2.83. Kapag kinuha natin yung mga cosine tsaka sine values ng 45, magiging positive 2 tsaka negative 2 mga yan. So ito automatic wala na to. So ibig sabihin proceed tayo dito sa isa, no, dito sa summation of forces y. So ito ang gagamitin natin sa final na solution natin. So ayan, nailatag na natin yung mga equation. Ngayon ilalagay na natin yung mga corresponding values. So ayan na po, no, nailagay na po natin yung mga corresponding values ng bawat equations natin, no. So i-simplify na natin to. So ayan, nakuha natin negative 2 plus 2 plus 2 minus BC equals to 0. Ngayon itong negative 2 tsaka plus 2 makakancel out to, no. So ang matitira na lang ay 2 minus BC. So ayan, na-cancel out na natin yung dalawang 2, which is yung negative 2 tsaka yung plus 2. So ang matira na lang ay 2 minus BC. Ngayon, para ma-finalize na natin to, itong negative BC i-transpose natin sa kabila para makuha na natin yung sagot para sa BC. So ayan, nakuha na natin yung sagot sa BC, which is 2 kN under ng tension. Yan po yung value ng BC natin. So bali guys, ito po lahat yung summary nung Quintras members natin, no. So kung titingnan nyo, ito lang ang sinolve natin, no, yung nasa bandang left. So halos lahat na kompleto na natin, no. Kuha na rin natin dito sa kabila. So guys, yan po yung ating problem for today, at salamat po sa
panonood. Thank you. Sana naman pong video tutorial ang natapos sa araw na to. So always remember guys, there's no elevator to success. You have to take the stairs. So God bless and goodbye.